This session starts in 5, 4, 3, 2, 1. Hi. Hello! Hi, Reg. Hello po. Hello, ate. Hello, everyone. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng nanonood ng The Coffee Session at sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin. At lalo po kami nai-inspire na ipagpatuloy yung aming objective, yung layunin. Naks, ang lalim, layunin na makapaghatid ng mga ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento or karanasan sa buhay na kapupulutan ng aral. Kasi siyempre, 'di ba, Reg, kahit good or bad, kahit malungkot or masaya, lagi naman tayong may moral lesson na Yes. matututunan. 'Yon. So maraming salamat po sa sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. And thank you po sa support at sa pagmamahal na binibigay ninyo sa amin. Tayo pala ay 2.6K na! Yay! Maraming Siyempre salamat. yung effort ni social media manager natin. Salamat sa aming social media manager. Laki-laki talaga. Yung development ng natin, ng community natin, na pagpasok ni ate. No? Kaya hello ate, shout out sa'yo. Wala ka ng loyalty award ngayon. Ikaw na ang pinakamagaling na social media manager ever. Daw, magpapakita daw siya pag naka 10K na tayo. Sabi ko, ba't 10K pa? Ang tagal naman. Magandang regalo yan, 10K. Tapos siya yung guest natin. Para po sa mga hindi pa naka-follow sa aming socials, meron po kaming Facebook, ito, in The Coffee Session, sa Instagram po, TCS, The Coffee Session, and sa YouTube. Maraming salamat po dun sa isa na nag-follow sa amin sa YouTube. No? 13 na po tayo ngayon sa YouTube. Maraming salamat po. Ayan, no? Ay, ang ganda-ganda naman. Mga kamag-anak lang yata natin yung nasa, yung mga followers natin sa YouTube. At saka yung 5 ko ate. 5 fake accounts. Kamusta ang mo ate? Mother's Day. Masaya kasi nag-surprise si kuya mo. Kami, nag-brunch kami by the seaside. No. Tapos nag-cruise kami, dolphin and whale watching cruise. Pero wala kami nakitang whale kasi depende yata sa weather. Dolphins madami. Shell naman.
At Nakakakuha. muntik-muntik na akong masuka kasi maalon. Ay, excuse po sa mga kumakain. Kung may kumakain po ngayon, sorry po. Pero kamusta yung na-surprise ba nag-usap na kayo ni tita about dun sa pa-surprise natin sa kanya? Sa kanila, mga nanay natin sa pa-video. Oo, hindi ko alam kung parang naramdaman niya na meron kasi nanood si mami, 'di ba sabi ko sa'yo 6 PM pa lang tulog na yun. Nanood siya. Pero wala Appreciate akong na. pinagsabihan kahit kina Patrick, hindi ko sinabi na meron tayong bonggang pa-tribute sa mga nanay natin. Oo, siguro na instinct ng mga nanay na, uy, meron 'tong may Nanay ko din ba nanood? Hindi na nanood din eh. Nanood ba si tita? Oo, nanood. Nandun siya, di ba? Ang dami nga niya sinasabi dun, pakapasay Ay, oo comment. nga pala. Meron pa siyang dun, ka-chat no? Oo. Anyway, ate, bigyan mo naman kami ng brief background sa ating ngayon, mga guest natin. Special ang ating dalawang guest ngayon. Pareho silang taga-Lasal na kung saan ako gumraduate din ng college. At nakakabilib tong dalawang to kasi yung talagang passion nila to serve the youth. Yung sa sila sa campus and diocese ministry. Ano ba tong nag-iisang bangs ko nangangati sa ilong ko. Yun silang dalawa nakakabilib talaga kasi yung imagine mo yung pasensya mo pa lang to deal with the youth kasi syempre 'di ba hindi naman pare-pareho ng personality. Pero sila makikita mo yung dedication nila, yung kanilang pasensya at yung sila na nasa Lasal pa rin sila, very loyal. Itong dalawang 'to may loyalty award sa sa Lasal. Kasi pala. Ayun, tapos yung isa nating guest, dalawa sila, 'di ba? Dalawang magagandang guest. Yung isa Super doon, classmate ko nung college. Yun, kaya merong mga i-share yata yun na mga unforgettable. Lagot ka, ate. Unforgettable, kinakabahan nga ako ng mga share niya na namin stories namin eh. Ayun, tanungin na lang natin siya mamaya. Tito Ayun, Sa. wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Ipakilala na po natin ating dalawang guests dito sa Ito mo yan. Hello po. Welcome po. Hi Juris. Hi Haid. Kamusta? Kamusta? Walang nagsasalita. Live po ba? Uy, maraming salamat ha dahil hindi nyo kami pinahirapan na ligawan kayo at pumayag kayong mag-guest sa amin. Malakas ka daw, te. Bakit naman namin kayo pahihirapan? Kayo na nga lang ang nanliligaw sa amin. Sana all! Sana may hugot. Ayun, etong si Jeris, siya ang classmate ko nung college. Yan, madalas kami lagi kaming magkatabi niyan sa 'di ba? Puat. Of course, Bigol then Bordeos, right? Mm-hmm. Alphabetically and by height. By Ate Che, dahil magkaklase kayo, meron po ba kayo mga memorable experiences ni ate noon sa Lasal? Nasa lista din pala si ate. Ate mo, Sarah, sigurado ka ba sa tinatanong niya? Sasagutin ko. Sige, ilang dekada nang nakalipas eh. Baka mapapatawad na ako ng mga magulang ko. Joke lang. Siguro if there's one thing I really remember about her, siya yung isa siya sa mga diligent students that I know, classmates. Napakasipag niya mag-aral. Isa siya sa pagseryoso pag mag-e-exam. Yung ako, nagdadasal na lang, maasang papasa. Nag-aaral pa rin siya. Yeah, at maganda boses niyan.
Maganda ang boses niya. So, mamaya sasampulan niya ata tayo. Yon. Hindi. And one thing that I really remember about her, siya yung tagagising ko. Totoo yung sinabi niya. Siya ang tagagising ko every time that I am sleeping during classes. Na-master ko kasi siya mula high school. Thank you, Jeng. Nakapasa ako sa TAF dahil sa'yo. Lagi ko siyang pinapasimplihan na yung sinisiko kong ganyan para gumising. Bakit ka ba laging antok nun? Di ba nagdo-dorm ka nun? Tama? Yes, nagdo-dorm. Pero varsity kasi di niya alam, di alam ng mga batch ng mga kaklase ko na nag-varsity ako ng basketball. So I have training 5 o'clock in the morning until dapat hanggang 9, but my coach would allow me na 8 o'clock pa lang. Kasi I have class at 8. We have computer class at 8, if you still remember, Jen. So, kailangan tatakbuhin ko yon 7:50, konting lang, tapos takbo agad ako. So, syempre pagod ka. So, Kaya mula high pala. school hanggang college, first year of college, nag-varsity ako. Magkaibang sports to. Kaya pala laging tulog to pag klase. Pagod. Antok Pero na antok. aminin mo, pag tinawag sa recitation, Oo. sasagot, mali nga lang. At least gumagot ka, di ba? Akala ko pabalang nga lang. Nag-recite. At least nag-recite. Merong initiative, right? So, yun. And perfect attendance. Yun. Oo naman. Tsaka Okay. mabait yung si Jerice. Kapag kailangan mo ng mga advice, maaasahan mo yan. Kausapin. Paggising siya, ha? Paggising. Mamaya nga. Sample. Ma'am Je, Ate Je, si Ma'am Hides naman po. Hides po. Hades. Gano'n na po kayo katagal magkakilala? Ako? Magkakilala, Ate Je. Ako? Sino? Sige, kahit sino. Nakilala ko si Ate Je through Sister Angie. 2001. Nasa Zubel na siya. Ako nag-OJT or practicumer sa Lasal, sa school namin ngayon. So, yun. So, kung 2001 yun, anong petsa na? Dudamat na Wala lang. na magkakilala. Tapos Ang naging bilis talaga ng panahon. Oh, Sa yun nga. sa Zubel ka rin nun? Opo. Yes. Kasi nag-OJT siya, di syempre dala-dala siya ni Sister Angie. Nag-volunteer sila. I'm assigned as a liturgist sa campus ministry office. Usually kasi if you're a starter or especially I don't have a background of a campus minister. Usually ang kinukuha nila doon dating madre o kaya seminarista or may religious education. Ako, economics kami ni Jeng, right? Mm-mm. EB Economics. So, but I'm the volunteer of Lasallian Pastoral Office or the campus ministry of DLSU. Mm-mm. So, I was the bunso and ako yung, sabi ko nga noon, I was the weakest link. Kasi ako yung pinakawalang alam masyado sa religious studies. So, they sent me as a liturgist and then they trained me. Siya naman, si Miss Heidi or si Ate Hades bilang volunteer choir every 7:20 Mass. We got to know each other. Acetate pa noon yung projector. Dahil yung handwriting niya, siya yung pinapasulat ko ng lyrics. Kasi siya naman, hindi niya kaya umattend minsan ng 7:20 kasi tanghali siya gumising. So, Nagkakabukingan. lyrics, acetate. Alam niyo, naabutan mo Oo. ba yun, Reg? Ayaw mo ka lang kay Yes, Reggie. po. Nabutan mo yung Nabutan acetate. ko po. Nabutan ko. Yung nakakabulag yung projector. Yes, yan. Oo, naalala ko siya. Isa yun sa pinakaayaw kong task, pero doon ako dinala ng boss ko. Taga-acetate, taga-flash. One-man show at 7:20, wala pang tao na masyado sa Zubel. That's before class. 8 o'clock mag-start ang class. So 7:20, those who would like to go earlier and then have a mass, yun lang yung nandoon kasama namin. And isa sa mga grupong nakatulong sa akin, yung group ni Miss Heidi na nag-OJT during that time from DLSUD. Yun. Oo, member din ako ng Lasallian Pastoral Office. Kahit maniwala ka sa hindi, Reggie.
Alam niyo, ang babait niyo naman. Minsan, kanina ko pa naisip, baka umano na ako dito, mag-abo na ako dito. Kasi nauusok ako dito. Nag-iinit ka na ba? Ito na. Ano, Reg, ano yung natin, isang kwento natin sa LSPO? Meron kang malaking contribution sa buhay ko ngayon. Ito kasi, si Jeng, kailangan niya ng breather. Pero nung time na yon, mahigpit si Boy Fee. Nice. Ang higpit talaga ng boyfriend niya. So, tinakas ko siya. Nag-retreat kami. Sumama ko siya sa Tagaytay. volunteer. Oo. Mahilig akong magtakas sa mga namumroblemang bata. So, sinama ko siya. Mga tatlo tayong blackmates, no, na nandun. Tapos, syempre, sinikreto, nakalusot kami. Pero yung mga iba kong volunteers ng Campus Ministry or LSPO, hindi ko sila natimbrehan. So, they May post pagsimbre. pictures. Oo, poster, Nag-post na-post sila dun sa aming monthly or weekly bulletin board. bulletin board. Yung picture, nakasama si Jeng, nakita nung boyfriend niya. Ayun, kinuha yung picture. Tapos hinila si Jeng, dire-diretso sila sa labas. Tapos sabi ko, saan po ba ako tatakbo sa chapel o susundan ko si Jeng? Baka So nagdadasal na ako, Lord, sana naman po ano man mangyari para kay Jeng yun. So yun, tapos pag kinabukasan, yun, pugto ang mata ni Jeng. Pwede po natin shout out yung ex-boyfriend. Uy, nandito siya sa US din. Ay, ganun. Baka Shout out mapuntahan ka natin. dyan, Jeng. 4:30 AM yan, dyan, diba, te? Shout out natin. Singin natin ngayon. Kasi, ayun. Kasi di ba ang sabi mo nga nun, Jerice, pinayagan ka nga ng magulang mo sa retreat. Bakit? Tapos siya hindi papayag, bakit ka naman sa kanya makikinig? So, Sa na-realize ko retreat na, oo yun. nga. Kasi Ano? may pinagsasalosan siya, di ba? Ay, Lahat naman pinagsasalosan nun eh. Oo nga pala, lahat. Oo nga pala. Ultimo childhood friends ko na Ganun. elementary ko pa kakilala. But anyway, wag na nga nyo akong i-hot seat. Kasi Jerice topic natin, ministry. Oo. Si Ate Joris at si Ate Hades ang ating i-hot seat ngayon. Gano'n na kayo katagal sa sa campus ministry or sa youth ministry? Tsaka paano nyo na-decide na yan yung parang calling nyo? Na paano nyo yung napiling area na pasukin? Sino mauna? Si Joris? O si Ate Hay po. At AIDS na. Ate Hades. Yun. Ano ba? Gaano katagal? Actually, sa campus ministry office, college pa lang ako sa Lasal Dasma. Shout out, alma mater. Lasal Dasma. Ano po, doon ako nag-duty kasi financial, scholar. So, may duty dapat ako dahil scholar ako. So, doon ako napa-duty sa campus ministry office ng Lasal Dasma. From 1998 to 2002. Shout out sa aking mga ngayon ay mga kumare na ng mga ka-duty ko doon. So, yun yung naging unang orientation ko. What is campus ministry office? Anong gagawin namin dito? Tapos, syempre, ang mga paperworks, sabi ko nga kay Tija dati, taga-tupi kami ng mga, tawag doon, yung parang guide. Pag nag-recollection, kasi sa Lasal naman po, sa Dasma, na-orient ako or nagkaroon ako ng experience ng recollection retreat sa Lasal. So, nung college. So, nung una, wala akong idea sa ganyan kasi nung high school, wala naman kami gano'n. So, yun, campus means taga-tupi ng mga ng dasal. Brochure, mga pamphlets, oo. Brochure, dasal. Oo, tapos yung mga facilitator namin, galing sa campus ministry, kung sa yung mga professor din ng religious ed, yun din yung mga facilitators namin. So, parang, okay, hindi na siya naging iba. Tapos, nandun ako sa Zubel, volunteer din ako. So parang doon nag-start yung pagiging aware ko, yung awareness na may campus ministry, may campus ministry office, no, you can serve, you can pipiliin mo na mag-serve, pero hindi ko talaga siya in-expect kasi una sa lahat kailangan ko mag-duty, doon ako nag-start, kailangan kong gawin. Eventually I appreciated it, parang
okay, so this is service. Parang ganon, na hindi, parang nauna sa required in a way, tapos eventually Nagustuhan naging mo. natural na siya. Oo, parang sabi nga nila, di ba, yung ginagawa mo, mamahalin mo, so magiging mahalaga sa'yo. So, sa youth ministry, sabi ko kay Ate Je kanina, 2008, aksidente bang tawag doon? Actually, walang accident. Parang nilagay ako ni Lord doon kasi kailangan lang ng substitute na assistant ni Ate Je kasi yung youth leader din, nasa Zubel din po, no? Shout out Ate Carmen. Ay nangailangan personally ng kailangan niyang tama ba ate? Correct me if I'm wrong. Kailangan niyang alagaan si mami niya. So, I have to assist also Ate Je. Sa isang big event agad sa Laguna. So, parang sabak agad ako. Parang, ano gawin ko? Pero nagtuturo na ako sa Zubel. So, parang, talaga ang background ko po para humarap sa tao is teaching. Tapos, biglang na-introduce sa akin ng youth ministry. So, parang, ano siya, from classroom to youth ministry. Parang, ano ba? Parang, nakaka-excite at the same time, yung challenge na you will commit your time and effort, hindi lang yung ikaw, kundi yung post mo kailangan. Kasi, gagabay ka sa kabataan eh. So, yun, bakit, actually, dinala ko eh. Tapos, pinilig ganon. Buti pa si mission talaga po siya, no? Parang dadaling ka ni Lord, no? Kung saan ka talaga. Parang, yes. Kung si Ate Hades ay pinili niya, ako talaga pinilit ko. Pero, nung binalikan ko yung history ko, pinilit muna ako. Because my family is a very religious family. So, lagi ako sinasama ni Lola tuwing Flores de Maria, tapos Third Order Carmelite sister siya. So, tanda ko nung tinatakbuhan ko ang 6 p.m. Ayoko ng 6 p.m. kasi Voltes 5 versus Rosary. so napilitan akong mag-rosary pero nasa utak ko yung theme song ng Voltes 5. So, na yun talagang Voltes 5 fan ako. So, parang feeling gano'n. So, pinilit lang ako ng lola ko. Tapos sinasamahan ko siya pag Flores de Maria. Pagdating ng high school, na nag-mature na ako, feeling ko, ako naman, gusto ko na. Gusto ko ng Pamangkin mo? Si Zia. Yung sikat na lagi nasa may story na Ate Je, si Zia. Oo, si Zia. Nakikita ko yun sa sa wall mo. Mamaya pwede bang ipakita natin siya? Si Yana to, tita! Sorry for that. So, dire-diretso na. High school, gusto ko sana mag-club ng campus ministry office kasi gusto kong ipagpatuloy yung legacy ni Lola. Or, di ba? Hindi nila ako tinatanggap. Every year, nag-a-apply ako sa campus ministry club. Wala talaga. Lagi ako, I don't know why, hindi nila ako tinanggap. Bakit daw? As in, yung 4 years ko hindi ako tinanggap ng campus ministry club. Kasi limited. Nauna yung honor section nilang tinatanggap. So, rejection yun. 4 years of rejection. So, 4 years akong Girl Scout of the Philippines. So, doon, at least, bang ini-enrich ko yung... Ang ganda, no? So, I think dahil doon sa opportunity na yan, siguro kaya nagka-close yung door kasi kailangan ko rin mamulat kung ano yung nangyayari or mamulat ako sa pagmamahal sa bansa at sa kapwa through the Girl Scout of the Philippines. So, college-wise, hindi pa din hindi ako alam na may campus ministry. Di ba, sina Jenny, sina Henny, sila agad dyan, yung mga mababait, yung mga holy nating kaklase, na naging barkada ko. Holy. So, ako yung pinakatao sa amin, no? So, sabi nila, mag-campus ministry daw ako. Tapos sabi ko, nung una nila akong dinala doon, walang pogi. So, sabi ko, magdala ako ng pogi dito. Tapos, may exam kami sa math. Diba, Jeng, ang hirap ng math natin, Algebra 101. So, mamatay-matay ako sa mga X and Y kasi wala naman akong X. Okay? So, tapos, puro ako Y. So, nagtanda ako, namimigay lang ako, nangunguha ako ng mga St. Jude Novena. Pag mag-e-exam kasi sa De La Salle University, kalat ang St. Jude Novena sa chapel. So, pupunta ako doon. Tapos, nagmas ako, sabi ko, basta nga rin ako. May nakita akong poging sakristan.
Ang Oo. pogi, talagang sinundon ko siya. Sabi ko, Lord, siya na ba? Tapos, sinundan ko siya. Namulat na lang ako, nasa campus ministry office na ako. Tapos, nag-volunteer na ako. Hoping na mapansin niya ako. Tapos, wala naman nangyari. Pero, iba ang nangyari. I think, ginawa lang siyang instrument para mabuksan or mabigyan ako ng opportunity na maituloy ko yung or maging campus ministry office volunteer ako nung college. So, dire-diretso naman. Shout Wala out mo nga naman. yan sa Krista na yan. Ha? Shout out mo nga yan sa Shout out ko Krista. ba? Wag na tahimik na buhay niya. Ako na lang yung hindi. So, Maraming salamat kamo at dinala ka niya sa ministry. I've always been thankful to him. Kasi kung hindi dahil sa kanya, I think talagang ang daming ginamit ni Lord para masabi or makapunta ako sa kanya. I think isa siya sa ginamit talaga ni Lord. Mula kay Lola, sa mami ko, sa family ko. Siguro sabi ni Lord, hindi ume-epekto ito na nga sakrista ng gagamitin ko. Oo. Tapos di ba tapos tumatambay na ako sa Eng Building kasi taga-engineering siya engineering. Pogi talaga niya, pogi niya. Hanggang ngayon, pogi siya. Hanap natin yan. Walang cutting. Minsan, susundan ko siya. Tapos, kasabay niya si Rico yan. Sumalangit ang kanyang Oo kaluluwa. nga. Pogi din. Oo. Sinundan ko na si Rico yan. Sabi ko, hindi talaga siya dahilan kung bakit ako nag-campus ministry. It's really just an opportunity. Or he's just an instrument. Instrument. Oo. Yeah. Kasi nga, marami nang tinry si Lord na instrument, hindi umepekto sa iyo eh. So, Hindi talaga. So, ayun. given time, talagang yung tamang oras din. And then, na-purify siya through the years. Na-purify siya kasi lahat naman I think lahat ng mga nasa youth ministry, especially if you're a youth, 13 years old to 39, I think may times din naman talaga na nandun ka sa ministry because of different reasons. We have different reasons. For sure, si Ate Hades, iba rin yung rason niya, friendship, di ba? Or substitution, pangangailangan. Ako, dumating din sa punto na from I started youth ministry, I think college, so around 18 or 19. So Nabubuking edad natin. parang didinay ko sana, kaya lang nahiya ako, baka nandito nanonood yung nanay ko, may Facebook na kasi siya. Okay, so Ay, oo nga. Ang syala nung nanay niya may Facebook na. Inad ko nga eh. Inad ko si One tita. week ago lang. Okay, so yun lang. Madaming kwento, madaming rason, pero alam ko si Lord talaga yung tumawag sa amin. Oo, calling talaga, no? Tsaka masasabi niyo bang bumait kayo nung nag-ministry kayo? Hades, ikaw na sumagot. Hirap. Ang hirap ng tanong. Kailangan mong bumait. Hindi kasi yung pasensya, di ba? Sobrang test din yung patience mo, no? Oo. Sa ministry, yung nakikilala mo rin yung sarili mo from your work space, parang gano'n. Tapos pupunta ka sa mission mo, sa extension ng mission mo, no? Na nasa simbahan naman. So parang, okay, makikita mo na may differences ang mga tao talaga. As in, matetest yung character mo. Pag nasa ministry ka man, nasa trabaho ka man. So talagang character yung challenge. Magmamature, no? Yung perspective mo sa buhay. Pero sobrang nakakatuwa. Kasi mamimit mo talaga yung mga taong hindi mo inakala. Tapos nagiging instrument mo yun. Kasi mabait ka lalo, di ba? Ganon. Grabe yung tandem nila, Reg, no? Ano bang tawag sa tandem nila? Anong tawag sa tandem niyo? Pinag-uusapan natin pagiging mabait, pero ang tawag sa amin, beast tandem. Beast? Halimaw kami pag nagsama kasi. They always tell us that. Pero if I'm going to answer your question, Jeng, siguro, lagi kong tinuturi din to sa mga bata no? Iba't iba kasi tayo ng character, iba-iba tayo ng personality.
Pero piliin lang natin talaga maging mabuti. Tama. Hindi, maaaring ako, kahit mabait ako sa'yo, Jeng, nung college or sa iba hindi ako mabait. Kasi iba rin yung pakikisama ko sa iba, di ba? Hindi naman ako consistent na mabait sa lahat. Siyempre, maging mabait ako sa mga, siyempre, pinagtatanggol ko din yung sarili ko or pinagtatanggol ko ang mga kaibigan ko. At, so, pero, ang laging nasa isipan ko at sa puso ko, pipiliin ko at hanggat maaari ay maging mabuti. Maging mabuti sa isip, sa salita at sa gawa. Ang pinakamahirap dyan, yung sa isip Kasi control mo dapat yan. It takes maturity for you to control that. To always choose to be good. I just have to remind myself, I am good. Kahit na pag minsan may mali akong ginawa, kasi palagi ako may mali naman talagang ginagawa. Sa campus ministry nga, lokohan namin, ako yung pinaka parang prodigal daughter talaga. Siguro kaya naging paborito ako, lagi ko kine-claim ako yung paborito ng campus minister ng college, ni na Ate Ace, ni na Kuya Vok. Kasi feeling ko, nung time na yon, nakita nila that I'm the most at risk among the youth there. Ako, hindi dahil sa mapanganib ako Hindi. Bilang Lasaliano, siguro ang nasa isip nila, itong si Jeris, malayo sa magulang, minsan hindi na nakauuwi, may struggle financially. Sina Sarah, sina Jeng, hindi nila alam yon, syempre. But during those times, I think, nagpapasalamat ako na may mga campus minister like sina Ate Ace and sina Kuya Bok, sina Tita Ami, na nandoon gumabay sa akin para kahit na hindi ako mukha at I don't sound like one na mabait, I think sana in the process naging mabuti ako sa mga taong nakasalamuha ko. Hindi man perfect, pero I'm reminded always to choose to be good and that I am good and others are good as well. Oo, ang bait mo nga Meron ka bang meron bang mga taong hindi ka mabait? Heidi. Oo. Ako yung kaibigan. Ang bilis sumagot ni Hades. Kasi ganun din naman ako. Diyos ko, ang hirap naman magpakabuti. Yun ang totoo, reality ba, sabi nga nila. So, pipiliin mong gawin yung tama kahit ang hirap-hirap ko yung maging mabait na tao. Tsaka depende rin sa sa ipapakita sa iyo ng tao, di ba? Sino kaharap? Aabot sa punto na kailangan mong sabihin, kailangan mong gawin, paano mo maayos na ibababa o sasabihin sa kanila na, kasi minsan ako madiin ako magsalita Diba? Alam niya sa youth ministry, ako, pag nagsalita si Ate Heidi, ganyan. Kasi si Ate Jade, they know her sa youth ministry. Pero ako, hindi ako masalita. Pero pag ako gaganon, dire-diretso. So, may gano'n, yung personality na kaya nagja-jive. Kasi minsan tahimik lang ako, pero pag gano'n na talaga si ate. So, parang, yun test of character. As in, tsaka yung gaano kalalim talaga yung commitment mo sa pinili. Mission. I'll add to yung pagiging mabait, no? Siguro, we have to play our roles and hats, especially when we were still youth leaders. Up to now, different setup. Pag nasa campus pag nasa Zubel kami, si Heidi yung matapang ng konti. Ako yung mabait. Mabait ako ng lagay na to Parang ganon. So, ako yung ate ganda. Ako yung lapitan ng mga bata. Because maybe, hindi man ako nagbibigay ng grades. Hindi man ako magtataray sa classroom, right? I'm really their moderator. I'm really their formator. I give them recollections and retreats. Pero pag nasa youth ministry na kami, pag nasa diocese na kami, si Heidi na yung mabait. Ako naman yung, because I have to play my hat as the leader, their youth leader. Yung last position ko kasi was the top, parang executive secretary. Parang in the absence of the youth director, youth priest director, ako yon. Isa ako sa magde-decide as part of the EXICOM. So, yung role ko that I have to play, it's harder. And I always say this, when you are on top, when you are the leader, it's always sad there. Akala nung iba masayang maging leader, hindi kaya. Because you have to make choices. You have to
you have to make sure na lahat, hindi mo Organized. mapagbibigyan lahat. Oo. At hindi ka maiintindihan lahat. At hindi mo kailangan ipaintindi sa lahat kung ano yung paninindigan mo at kung ano yung direction mo. Kaya nga kayo tinawag na exicom or kaya kayo tinawag na leader. I think that's something na kaya yung beast tandem namin for us kami, saluhan kami anywhere, anytime. Kasi lagi namang mas maganda pag tandem kayo when you are two. Even Jesus, 'di ba? Lagi niyang sinesend ang mga disipulo, dalawa. Basta may kasama ka. Iba yung may kasama ka sa journey mo. May kalakbay ka. For the youth ministry term, it's kalakbay. So I'm very blessed to have Ate Hades as my kalakbay for the past 21 years. Wow! Hashtag kalakbay. At marami pa rin syempre. Bukod sa dami naming na-meet mga youth leaders din na very inspiring. Na pinipilit din at naging challenging na maging mabait at mabuti sa kapwa. Dapat, Reg, try din natin mag-ministry. Nahirapan ako. Nag-uusap pa lang na mabait at mabuti, nahirapan Para na ako mapilitan nga tayo maging mabait. Ano ka ba? At mabuti. Magkaiba yun talaga no? Ate Hades and Ate Je, ang question ko naman po sa inyo, meron po bang, di ba sabi niyo kanina yung mga pogi, yung mga ganyan. Pero meron po bang certain moment or experience po kayo na nag-solidify talaga nung commitment ninyo dyan sa vocation po ninyo? Pero doon kay engineering Siguro ako I'll answer it first, no. Graduate na ako noon I was about to work in Johnson & Johnson. So hinihintay na lang yung graduation ko. Then Ate Ace, the campus minister during that time, invited me to have a retreat. Doon sa retreat sa Cavite, natatandaan ko, I think doon ko na-realize na parang gusto kong i-pursue yung pagiging campus minister. Graduating AB Economics So ang alam ko, law of supply and demand. So sabi ko, Lord, paano? Anong alam ko dito sa inaral ko? Nag-crash course ako para sana matanggap ako. Pag uwi ko from that retreat, pagbukas ko, meron pang dyaryo nun May dyaryo pa ba kayo naabutan? Meron yung classified ads sa dyaryo. Tandaan nyo yan, may classified ads. Lahat ng patay nandun, obituary. Lahat ng job, opening of jobs, andun. As in pagpungat kong gano'n, campus wanted, campus minister, De La Salle Santiago Zubel School. And then, sabi ko, ba't nakita ko to, di ba? Hindi pa ako nagbabasa ng dyaryo talaga So, basta lang na-bored ako kasi I was waiting for my lolo. Magpipingpong kami dapat noon. Tapos, I was waiting for him. Tapos, nabuksan ko yung dyaryo niya. Tapos, yun na. And then, doon sa pagtawag na yun, I think, doon ko na-realize, naging foundation ko yun na dito ako tinawag ni Lord. Tapos kung saan man ako dalhin, okay lang, mahirapan ako kasi masaya ako. I feel fulfilled. I feel that it's really my passion. Kasi hindi naman na sinabi sa akin ng mga mentors ko na, Jay, you really have a gift. They believe in me. The campus ministers believe that I have a gift. Tapos sabi ko, oh my gosh. Tapos, in the process, sabi niya, pero nag-confirmation ako sa TAF, Holy Confirmation for us Catholics. During communion, second verse of, Lord, I offer my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life. That song, I tried. Feeling ko kasi may yumakap sa akin. Alam ko maraming namatay doon sa chapel na yon, pinatay na brothers. Pero feeling ko si Jesus talaga yung, feeling ko niyakap niya ako na, anak, buti nandito ka. Holy Spirit, talagang feeling ko nandun. Tapos sabi ko, tapos ako nang iyak. Pero hindi pwede, feeling ko na hindi pwedeng yun yung karirin ko di ba?
parang wala sa hinatsa ko na magiging campus minister ako. But during that time na nagbasa ako ng dyaryo, when I was about to graduate, I think that was the answer. That was the song was a prelude to the career or to the ministry that I'm going to take for the rest of my life. Mm. May sign. Nakaka-inspire. Oo. Tsaka Sabi ko, hindi, na lang, Naiyak na si Lotte Jen. lalo na dun sa mga kaluluwa, no? kasi yung Mga chapel na yun, yumakap. totoo naman, yung chapel na yun, may mga namatay na brothers doon, defending the community, those who were there during that time, during the World War II. Apo. So, talaga may namatay din na Lasal brothers. They are heroes. So pero feeling ko naman talaga Holy Spirit yan. Kasi kaya nga confirmation, Holy Spirit yan. Kayo naman, niloloko ko lang kayo. so yun lang naman. Yan. Mararamdaman mo yung pagmamahal at sa sobrang ramdam mo yung pagmamahal at sobrang punong-puno ka ng pagmamahal ni Lord. Parang hindi pwedeng hindi mo siya ibabahagi sa iba. Tama. Siksik, liglig, umaapaw, huwag kang madamot, i-share mo yun sa iba. And I think one way of doing that is being a campus minister or by teaching or just having this podcast, right? So, iba't iba tayo ng pag-respond. But for me, I felt like, yun, doon ako tinawag ni Lord. Kahit na hindi ako ganong kabait. Ano ka ba? Mabait ka nga yung college, no? Oh, Hindi ka naniniwala sa sarili. Si Ate Hades naman po. Ano nag-solidify? Tama ba? Opo. Ano pa? Si Ate J kasi talagang kinareer niya, no? Kahit hindi yun yung college, degree. Yun ang talagang calling. Ako, tinawag niya lang ako, literally, kailangan ko ng assistant. Literally, Hades, pwede ka ba? Alam ko kay nanay, kailangan ko ng assistant talaga. Magsistart na, ano nadaling ko? Ako sa sarili ko. As in, parang, alam mo yung mga term ngayon na kalad Karen? As in, sumama ka lang. Sumama ka lang kasi tiwala din eh. Parang, okay, may sakay naman siya. Sige, sakay ka. Anong dadalhin ko? Kaya nga sabi nga nila, taga saan ka ba talaga? Laguna, Cavite, Muntinlupa. Ganun kasi. May apartment sa Muntinlupa, nagsaserve sa Laguna, nakatira sa Cavite, ganyan. Actually, mas less po ako sa Cavite kung nasaan ang magulang ko. Pero ngayon, at least nasa Cavite ako ngayon. So, nag-solidify. Actually, ang hirap for me, honestly. Kasi nga, nahihirapan ako minsan, ito ba talaga yung gusto mong gawin ko? Lord, mag-serve. Parang ako yung tipo ng, before na medyo bata, na go with the flow, kasi kailangan ka doon. Diba, may ganun na parang, okay, saan ako kailangan? I'll serve, saan ako kailangan? Pero hindi mo alam, may nagbabago na sa sarili mo. Sama ka lang ng sama. So, kaya iniisip ko habang nagkukwento si ate, kasi mas sharp yung memory niya. Ako, kailan na yun? Anong year yun? Siya yung alala, okay. Patigin ng picture, nandyan ba ako? Yung ganun, mas sharp yung memory sa akin. Ako, ang lagi kong binabalikan yung 2018, Lakbayan ba yan, Ate Je? Sa mga nanonood, mga kaano namin, nakikita ko yung mga mga kasama ko. Shout out tayo. Yun yung parang dinala lang ako as assistant, pero naging participant ako doon sa event, gumapang din ako sa putikan just to be a good example. Parang hindi nila ginagawa, natatakot sila doon sa activity. Ako nilang gagawa. Nandun, parang parang sino gagawa? Sinong tutularan nila? Ako na nga. Pumunta ako sa putik kasi kasama sa activity yun. Ang youth ministry talaga, kakaiba yung mga activity ng mga puppets eh. So, ayun. Tapos, nawala naman yung putik sa, symbolism siya for me. Madumihan ka ba? No? Nadudumihan tayo, nagkakasala tayo, pero, diba, nalilinis din naman siya kasi, parang, parang ganun yung symbolism sa akin sinuong ko. Kasi nga, may mga natin sa'yo, walang gumagawa. So, ganito ang gagawin. Parang gano'n. Yun. Yung parang sabi ko, may dapat ako ituloy. Kasi na-enjoy ko siya, na-appreciate yung sarili ko,
na nagawa ko pala siya. Kasi wala naman ako, halaman lang ako sa gilid eh. Halaman lang ako, parang wala akong kibo, parang gano'n. So, yun lang, parang 2008, yun. Tapos dire-diretso na. Dire-diretso. Sa youth ministry. 2018? 8. 2008? Oo. Ang tagal na. Matagal na, no? So, sa matagal, ilang years nyo nang ginagawa yung sa youth ministry, ano yung masasabi yung pinaka-rewarding experience nyo as a minister? Si Ate Je muna. Siguro yung yung pay it forward. Mhm. Siguro if there's a milestone for the two of us, sabi ko, Hades, hindi tayo habang buhay magiging youth leader. Hindi din habang buhay may gagabay sa mga batang ito na maging facilitator. Kasi isa yun sa pinakamalaking role ng isang youth minister. Youth facilitator meaning recollection and retreat facilitator, something like that. And sa program. So sabi ko, kung ano yung gift natin, solidify natin. So we try to come up with, sa school and sa diocese namin, ng leadership formation program. Facilitation man yan or about leadership, to build to empower the youth of different generations. So we train them so that kung ano man yung skills na meron kami, ano man yung gifts na meron kami, na nabibigay namin sa kanila so that one day, pahinga kami, kayo na. And that's what's happening right now. I think having lead series for until 5 batches na, I think we have 5 batches already. And it's recognized. I mean, it was presented in the National Conference of Youth Ministers in Oh, wow. So, formation and skills training for facilitators of the diocese. All diocesan youth ministers who would like to facilitate in the diocesan level would have to undergo that. And then when we were talking about it, are we going to focus on the skills para magaling silang facilitator? Or are we going to focus also on the formation para mabuti silang facilitator? So what we did was a balance of both skills training and formation training. This is what we do both in school and in ministry in the diocese. So that's, I think, is something that we give to the Diocese of San Pablo. And I'm really proud of that. And right now we have formation and facilitators ministry, and it's in good hands with Miss Angel. Okay, so may angel na gumagabay sa kanila. So we Hello po, continue. Miss Angel. Ang galing, no, may legacy po kayo na may iwan sa kanila at sa vocation niya rin po. Ang galing. Yeah. Katuwa And naman. siya rin yung partner ko. Ako yung, halimbawa, ako yung formation and facilitators ministry head. Siya yung assistant. During that time, I think, hindi ko naman yung kaya. I don't think kaya yon ng isang tao lang or isang nag-iisip. I have a great team beside me, behind us, and in the support of the priest, youth director, and even bishop during that time. Pero sabi ko nga, minsan lang din talaga. Di ba may mga generations na, halimbawa, Starstruck 1, gagaling lahat. Starstruck 2 pa lang, okay, ganun na. May ganun di ba? May season. I think we were blessed to witness the season na nakita pati namin yung fruits ng mga ginawa namin. And I'm blessed to have that. So, pwede na talaga kaming mag-asawa. Pwede na. Mamaya pag-usapan natin yan. Amen. Ako, Hades. Yes, Hades. Actually, yun din yung sagot ko sa utak ko. Di ba ma-short mo nga yung ano niya? Ma-short na siya. Sabi ko, ako, proud akong maging assistant niya. Kasi siya talaga yung utak eh. Siya yung utak, siya yung puso. Tapos, basta ako naman kung sino ang leader ko, I'll follow. Kung naniniwala ako sa mission vision niya, kung sino man sila, ang dami ko na naging leader sa buhay ko, sa school, sa trabaho, dito sa ministry. Pag naniniwala ako kasi, loyalty award ng Ate Hades. So parang support, let them shine. Basta ano ko. Kailangan mo sa shoot, then
andito lang ako para sa kanila, ganon. So parang siguro yun yung, well, na-realize ko ngayon lang, few seconds ago, siguro nga yung mission ko is to support. Yung support system. Diba? Kasi para mabuo ang isang may suporta talaga. Kung sino yung nag-lead at pinaniniwalaan natin. Kasi wala supporter, kawawa naman yung leader, mag-isa lang siya, malungkot na nga sa posisyon, tapos wala pang supporter, di ba? So, parang yun yung isa sa mga naging, ko, is to support kung ano man to, at naniniwala din ako din. Kaya nga, naging tandem kami, kasi binibigay ko 100% pag naniniwala talaga ako na kakayanin natin para makapag-influence. Pag-hayaan ng mga Siguro sa lahat ng ginagawa namin, we're reminded yung magic ng may tandem. Like Jordan and Pippen or Batman and Robin. Merong talagang partners, and lagi kong pinagdadasal pagka halimbawa may nag-struggle akong youth leader, sabi ko sana makahanap ka ng isang Heidi Caldo. The way God sent one. Hindi, totoo, seryoso. Seryoso talaga. Oo, kasi mahirap mag-isa. Mahirap mag-isa sa misyon. Kailangan mo talaga makahanap ng kalakbay mo. Siguro hindi lang kami dalawa actually. We were able to really work with hanggang ngayon yung mga dating alaga namin na pinapaiyak naming bata. Ngayon, sila na yung tropa namin. Sila na yung barkada namin. Kasi wala, yung mga barkada namin nag-asawa na eh. So youth ministry meron. So youth ministry. So sila yung barkada namin ngayon. And seeing them, nakakatuwa na sila na ngayon yung mga leaders. Sila na yung mga, diba? So, pero nakakatuwa na pagkakailangan pa rin ng diocese, halimbawa ng facilitators or ng worship band, ready sila to respond. Ready sila. And blessed din ako na we have that kind of company. Yung, so blessed. We're really blessed because of them. Yun lang. Yes, agree. Oo, tsaka hindi talaga kumbaga mas madaling maabot yung success kung meron ka talagang support system. Hindi mo naman kayang mag-isa talaga yun eh. 'Di ba? Kahit anong task, mas maganda yung meron kang kalakbay. Diba? Parang kami ni Reggie o dito sa The Coffee Session. Kami yung tandem naman. So, ayun, habang may background si Ate Reg. Support system din. Oo. Mga Reggie. Nag-mute nga po ako dahil maingay sila eh. Kanina pa po sila naglalaban sa likuran ko. Ayun. Reg? Ay. Sorry. Naghang na rin ako. Di ba po ang dami yung sinabi kanina na mga experiences, ganyan, and ang ganda po ng legacy ninyo. Pero may mga challenges po ba kayo na kinakaharap? Yung mga... Or kinaharap? Matitinding pagsubok. Yung ba yung tipong parang gusto nyo nang give up or mag-iba ng mga ganyan, tama eh. mag-iba ng work? Well, very challenging kapag tayo ay kasi alam mo yung mission, di ba? Ito ako na naman. Kung ito yung mission mo, lalo kang challenge nito. And parang doon pa sa mga tao minsan na ina-expect mo na kasama mo talaga, no? All the way. And ako, tinitake ko siya as a blessing still, yung mga challenges before, yung mga pagkakaiba ng mga ugali, ng paniniwala. Parang ngayon na-realize ko na, okay, it has to happen. It has to happen. Kasi hindi ka mas matututo or hindi mo ma-appreciate lalo yung mission kung hindi sila darating sa proseso na nagsusunod ka. And parang, yun nga, naririnig ko rin naman kay Ate Jayan, parang, you should be the bigger person kapag ating sitwasyon na hindi kayo nagkakaintindihan sa ministry. Pero sa totoo lang, hindi
wala akong talagang sobrang bigat na tinake na, ano ba? Meron ba? Kasi Ate G kasi meron eh. Tinuro na naman. Tapos, supportahan ko lang sila eh. Hanggat kayang timbangin, titimbangin ko. Pero, kasi di ba nga, parang ito G kasi yung, sa tingin ko lang naman, G, ito yung nangyari. Ganon. Di ba? Parang, babalansihin mo eh, Mm-mm. yung sitwasyon, tsaka yung nagiging challenge sa ministry. So, yun. Wala akong masabing particular kasi kada naman planning, implementation, daming challenges. Yung as simple as, ito pumasok sa isip ko sa dami ng programa namin noon. Yung parang nasa program, ito yung pinaka-flow ng program natin sa formation. Ito yung plano. Kailangan, bago parang, halimbawa, magbukas ng kandila, dapat madilim na lahat. Parang gano'n. Yung tipong talagang communication is the key. Yung pagiging proactive ng team mo is the key. Ganyan. Yung simpleng, ba't ka nagre-reply? Naubos ko yung load ko ate. Ganyan. Ay, yung group mo, nakarating na ba? Mga gano'n. So, very simple things na parang, okay, maitatawid natin ito. So, yun yung mga experience ko namin. Pero, as minister at the end of the day, okay tayo, magkakakampi dito, nahiraos natin. Dito tayo, meron mga evaluation and everything. Sige, yun. Pero wala naman po kayo, Ate Hids, na parang times na ayoko na mag-ministry, ganyan. Actually, personally, every time na na-challenge ako at naipit ako sa trabaho ko at saka sa ministry. Alam niya, naiipit ako kasi ito, kailangan ko itong gawin kasi trabaho ko at mission ko rin ang pagiging guro. Tapos on the ayoko kasi nung nako-compromise din ang Lasal kasi syempre, mahal ko rin ang Lasal. Pero mahal ko rin yung youth ministry. Mahal ko rin pamilya ko. Pero nagsasakripisyo pamilya ko, hindi ako nakaka-uwi. So parang, okay. So parang, ang hirap, Lord. Guide me. Ganun na lang. Minsan parang, ayaw na ng katawan ko. Gusto ng utak ko, gusto ng puso ko. Yung pagod na yung katawan ko. Parang babiyahe ka. Baka wala akong iiyak na lang ako. Pag naiyak na ako, okay. Gusto mong serbisyuhan lahat. Pero napapagod ka rin, di ba? So parang ang hirap yun. Yun, personal yun. Ang hirap pag naiipit ako sa sitwasyon. May trabaho, may mission ako sa trabaho ko, meron akong deadline, pero may ministry ako, yun din yung parang calling na mag-follow, mag-support sa ministry. So, very challenging. Gusto kong mag-no, pero sabihin ni Lord, eto na naman si Jerice, ganito, ganyan, paano naman kami? Parang, Lord, anong gagawin ko? Pupunta ako doon na mabigat ang paa. Hindi ko naman siguro, ewan ko kung nasabi ko sa kanila, pupunta ako doon parang mabigat yung paa ko. Pero pag nandun ako, sa event sa youth, wala na. Parang, naiyak na ako. Kasi, akala ko mahirap. Pagdating nandun na, successful yung program, parang, Lord, thank you, Lord, tinulak mo ako pabalik. Ganon. Yun na. DJ, kasi tutulunin mo ako. Ito na nga. Actually, kilala kasi si Ate Hades na iyakin talaga. I mean, so introduction oo, talagang iyakin siya. Pero siguro kami ni Hades, one thing na struggle din namin, na buta hindi kami nagpapang-abot na parehas kami when we feel that we're unworthy. May times as a youth minister and as a youth leader that you feel unworthy, na parang tama ba na ako to, nasabihin ko to, napatawad na kaya ako ni Lord sa ginawa ko kasi hindi naman ako gaano kabait, di ba? So at pag yun na yung kalaban mo, at least never kami nagsabay ni Ate Hades na laging pag kami may isang gano'n na nagfi-feel na gano'n, ano ba, di ba, si Lord, ganyan. Lagi namin nire-remind ang isa't isa. Pinakahirap kami lalo na pag mag-worship lead. Kasi magli-lead ka ng magdadasal tapos kakanta kayo ng worship song. Mahirap yon para sa amin when we feel unworthy. So saluhan kami niya, we have to talk with each other, kailangan namin kausapin ang isa't isa at ipagdasal yung bawat isa.
mahalaga sa amin na nagdadasal talaga, lalong-lalo na pagka magli-lead kami ng prayer. Kasi hindi naman siya pagalingan ng magdasal eh. Mm. Hindi siya ganon. Para sa akin, ang pag-worship lead at pagdarasal ng pagkanta ng mga worship songs ay isang dasal na magko-connect sa akin, sa mga bata, kabataan, sa Kanya, kay Lord. So, very, ramdam namin parehas yung bigat, pero dahil may kasama ako, magaan. Alam kong may nagdadasal para sa akin. So, kakalinhinan kami niyan. Kung siyang iiyak, siyang umiyak. Pag ako na unang umiyak, huwag kang iiyak. Kasi wala na mag-worship lead, di ba? Another one siguro, siguro yung hindi ka naintindihan. Kasi ang tagal namin as a youth leader, ang tagal namin. So, given the generation gap, no? Kung dati yung pagdidisiplina or pagli-lead namin will work for those who are 5 years or 8 years younger than us. Pero nung tumagal kami sa youth ministry for 15 years, 10 years, may gap na nahirapan din sila, yung mga bata, na intindihin din yung pinanggagalingan din namin. So, I think mahirap yon para sa akin na nahusgahan ako. Na binigay mo na yung lahat, sinakripisyo mo lahat, abonado ka na for youth ministry. Wala ka na lang oras sa pamilya mo. Hindi ka na nga nagka-love life. Tapos, nagkahanap ka. So, pinagdasal ko talaga yun kasi ayoko na, tinapon ko na yung phone ko. Bahala kayo sa buhay nyo, bibitao ko ng youth ministry. Bahala kayo dyan, kaya nyo na yan. Tapos nang lead, parang ganun. Si Heidi yung sa akin, nagkalma. Si Miss Heidi, si Ate Heidi yung nagkalma sa akin na pag malinaw na yung isipan mo, yung puso mo, saka na lang tayo mag-decide if what you're, kung gi-give up mo na talaga siya. And because of that, kalma naman ako, tuloy. Kasi hindi naman sila pinaglilingkuran ko. Hindi rin naman silang dahilan. Kaya ako nasa youth ministry. Naging mas klaro sa akin because of those trials kung ano talagang dahilan kung ba't ako naglilingkod. And lastly, siguro yung namatay yung lolo ko. 2022, I think yun ang pinaka-struggle. Ayoko nang pumasok. Ayoko na mag-ministry. Ayoko na mag-serve sa church. Kasi feeling ko, kinuha niya yung oras ko na sana kasama ko yung pamilya ko. So parang galit ako or hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Basta, I don't want to wake up or I don't want to go to school. Ayoko na rin basta parang hindi ko na nakikita yung kasi feeling ko, sana naalagaan ko pa si Lolo. Dapat ba nag-resign ako ng maaga para ako yung nag-alaga kay Lolo? Kasi pandemic nun eh. So ako lang yung pwede mag-alaga sa kanya. Or dapat ba So, nung mga time na may nawala sa'yo, na mahal mo sa buhay, naging give up mo dahil sa youth ministry, I think that was, yun yung pinakamatindi kong struggle. Na parang inisip ko na, Lord, worth it ba lahat talaga? I had to ask him na, Lord, tama ba yung naging decision ko na nag-commit ako sa youth ministry for more than 20 years? And I let go of my weekends na dapat na spend ko with my family. So, pag kinakausap ko naman, pag binabalikan ko naman, proud naman si Lolo sa akin. Pag na every time na nakikita niya akong bumabalik yun. So, feeling ko naman proud siya. So, inisip ko na lang, siguro na mas nakikita ngayon ni Lolo yung ginagawa ko. Kasi hindi naman niya ako nakikita sa lahat ng ginagawa ko dati. So, yun. Sa lahat, ang nasa isip ko na lang is, meron nang namatay para sa akin eh. Dahil sa pagmamahal sa akin. Ano ba naman yung mamatay ng konti ang puso ko, tapos mabubuhay akong muli. Kasi sa pagmamahal. Ang lalim naman nun. Yeah. Ilang taon nga si Lolo nun? Alam mo ba, Reg? Sikat si Lolo nun sa Facebook. Yung mga pinapost ni Jerry's na naglalaro pa siya ng sports. Yeah, he died 100. 100 na siya.
Centenarian pala si Lolo. Yeah. Ang galing na. Ano po Nag- sikreto niya? Mm-mm. Babae. Ay, hindi pala. Niloloko namin siya. Mahilig kasi siya sa magagandang babae. Hindi naman babaeng na talaga. Lagi ko siyang naaalala kasi tuwing may Ay, nakikita inspire siya pala na si Lolo. pwedeng hindi siya didiskarte. Kahit 99 na siya, kahit 100 na siya. Nandun na nga siya, yung ooperahan na siya at lahat eh. May nakita siyang doktor eh, gumanon talaga siya eh. So, sabi niya, Dok. Tapos sabi ko, Lolo, operahan ka na. At 99 siya na, no? 99 years old siya. Tapos sabi nung nurse, Lolo, idol na talaga kita. Idol niya talaga. Pero ang sikreto niya, I think, hanggang sa huli, yung believe niya kay Lord. Na may dahilan si Lord sa lahat. At lagi siyang alam niya na may pupuntahan siya. Kung kukunin na siya ni Lord, takot siya ha. Honestly, takot siya. Lagi niyang gusto may nakahawak sa kamay niya, nagdadasal para sa kanya. So hanggang sa huli, I was blessed to be the last person na nakausap niya. Ayokong isipin na ako lang yung hinintay niya. Kasi hindi ako nagpaalam, hindi ako nag-say ng goodbye eh. I just said, salamat. Tapos hinawakan niya lang yung kamay ko. Hawak-hawak namin yung rosary. So I think that's a symbolism na si Lolo kasi na nag-aral yan ng rosaryo, hindi na nakikinig sa asawa niya kay Lola. Hindi siya namanduhan ni Lola. Pero nung namatay si Lola, sabi niya, for the legacy of your Lola, I will learn how to pray the rosary. Doon siya. Tapos tinuruan siya ng bunso kong kapatid kasi siya yung kasama na. I'm working na already 2009. So doon siya nag-aral mag-rosary, sumali siya sa Opus Dei. So yun. So maraming stories and faith stories that I really cherish and I'll always be thankful for. Rest in peace kay Lolo. Ay, magbasa muna tayo ng comments. Gusto nyo? May comments ba? Subukan nila. Hindi pala nga. Okay, mag-comment kayo. Maganda lang ha. Okay. May maganda akong nakitang comment kay Miss Carmelita Nuevo. Miss Miss Liz. Yay. Dalawa po sila sa mga mababait at masisipag na Lasallian partners sa De La Salle Zobel. Uy, mababait at masisipag. Ang ganda nga po ng tandem nyo eh. Kayong dalawa. Ang galing po ng tandem ninyo. Diba? Miss Liz, salamat po. Si Miss Liz naman, I will always be thankful for her. Isa siya sa mga inspirasyon din namin. Kasi nung nagsisimula kami sa Zobel, siya yung nag-alaga. Siya yung parang inspiration din namin. Hindi lang dahil sa ganda at bango, kundi dahil sa pagbabahagi niya sa amin. Ang ganda niya, naku, retired na yan, pero pag nakita mo yan, mas mukhang kang retired. Okay. Oo, nakakahiya. Nahiya kami. From your freshness. So, si Miss Liz yun. So, natatandaan ko siya palagi. I think, isa rin sa tinuro niya. Kaya, siguro feeling niya mabait kami. Thank you, Mitch. Kasi naging mabait din sila sa amin noon. Ang dami nag-alaga sa amin. Nung P1 kami, tawag sa amin probationary one nung nag-start kami sa Zobel. We have 3 years of probationary years bago kami maging regular teacher. 3 taon gugugulin mo para mapatunayan mo na karapat-dapat kang at kaya mo na maging guro ng De La Salle Zobel, standard-wise. So, isa siya sa mga nagbabahagi sa amin, nagkukwento sa amin. At yun, so marami kaming nakasama at isa yung si Miss Liz Nuevo. So yung mabait, talaga si Heidi yun. Mabait, oo. May bait na bait sa kanya. Tapos sabi ko, bakit lahat sila sinasabi mabait ka? Paano naman ako? Mas mabait ka raw kasi. Ako yung masipag. Sige, Oo, ikaw yung masipag. Maganda. Maganda nga pala ako. So, Hello po, Miss Liz. Ito naman po, sabi po ni Miss Hazel, ang galing nyo magkwento without crying. kapatid ko po siya. Nasa Hello Dubai po. siya. Hello, Bunso. Thank you. Alam niya kasi iyakin ako eh. Saka siya yung nag-explain sa nanay ko kung anong dadalhin dito sa bahay na to, sa setup na to. So, nasa Dubai siya ha. Ganun. Nasa Dubai. Supportive. Yun siya nag-work. Salamat sa panonood. yes. May kukwento ako tungkol sa pagiging iyakin ni Ate Hades, no?
Meron Sige. kaming retreat. May isang kaming retreat. Magpa-facilitate kami sa youth. Metanoia, 2014, right? Nag-i-introduce pa lang Alam siya yan. ng sarili niya. Bilang facilitator, you have to introduce yourself to the participants, retreatants. 3 days yun and 2 nights. Nandun pa lang siya, ako nga pala si Ate Hades. At ako'y isang guro. Tapos umiyak na siya. Ay, oo nga. Nakalimutan ko agad. Tapos lahat kami, di ba dapat ang training sa atin, masaya dapat yung introduction. Tapos lahat ng ube kayo no, Violet team, ube sila, ube special yung team nila, o color team nila. Parang lahat sila, anong nakakaiyak doon sa sinabi niya? Baka iniisip ko dyan, Ay, well, kasi magsasubmit ata ako ng lesson plan, tapos nasa youth ministry ako dyan. Ako isang guro. Pagkatapos magle-lesson plan na ako. Ganon. Tapos ano siya, tapos may time na kailangan niya akong i-replace kasi kasal ng kapatid ko. Worship leader dapat ako noon. Biglang siya, Hades, pasensya na, ang haba ng reception. Ang daming program, ang daming eklavu. Mukhang hindi ako makakarating dyan. From San Pablo, tatakbuhin ko yung Bae, Laguna. Hindi ako aabot sa worship. Ikaw na mag-lead. Tapos sinend ko sa kanya lahat ng mga readings, lahat ng mga scripture passages na gagamitin per song. Tapos maya siya na, hindi pa nagsisimula yung worship, umiiyak na siya, nasa backstage pa lang siya. Oo. Sobrang Umiiyak na siya. ang hirap yun. Parang haharap ba ako sa mga batang to? Hindi dapat ako to, Lord. Si Ate J, ang tagal. Na hindi na ako Marami abot. siyang iniyak. Marami na siyang iniyak sa youth ministry. Kahit na hindi dapat siya yung iiyak, siya yung umiiyak. Pag minsan nga ako yung iiyak, gusto kong umiyak, inuunahan niya ako, agaw moment yon. Sabi ko, girl, moment yun. So, ang hilig nila mang agaw ng moment. Lalo na yan. Umamin ka. Confirm po. Natawa ako dun sa, nagsasabi ko pa lang ng pangalan mo, umiiyak ka na. Ay, opo. Kasi ba makayak doon? Pero during the moment, di rin kayo natawa. Kasi hindi pa tumiyak sa akin. Bawal kasi. Training. na. After natin, pinagtawanan nila ako, Ate Hades, ano yun? Naiyak ako eh. Nakakaiyak pala yung pagiging guro. Ganun. Feeling ko Pero walang ano talagang- nag-teacher. Walang ano talagang nag-teacher doon sa tumatak- participants. Grabe Oh, ka. Ano yung tumatakbo sa isip mo nun? Ba't ka naiyak na? Nare-recall mo ba? Tinatry ko nga i-recall. Baka kasi nga po, di ba pag after Monday to Friday, turo ka, turo. On the side, may planning para dun sa event ng, di ba ang youth ministry naman po, usually Sabado, Linggo, overnight, Friday night, Saturday. Yun yung mission mo sa church. Kasi nga may work kami ng Monday to Friday. Siguro, dala na rin ng pagod. Yung, hindi ko ma-recall kung meron ba akong nakausap na estudyante ko na nadala ko hanggang formation training ng youth ministry. No? But at that moment, ewan ko ba pagkasabi ko ng isa. Baka may pinagdadaanan ka nun. Or na-overwhelmed lang. Overwhelmed siguro ako na parang from teaching to youth ministry. Ang hirap mag-shift. So, iba yung, syempre ibang training. Talaga sabi kong, Ate Je, natutunan ko, kasi as a teacher, you're the facilitator of learning. Pero sa youth ministry, you are facilitating. Nung nagpa-facilitate ka, pero hindi ka nagtuturo. Parang ganun. Yung iba, sabi ko nga, Ate Je, ang galing din, kasi parang, dahil, kung hindi ako teacher, hindi ako harap sa mga kabataan. Mali ko ba yun? Pero dahil may basic skills ka how to deal with students, youth, di sila, so nagkaroon ako ng idea. Tsaka sa Subel naman, meron kaming formation din na tinitrain din kami before na maging facilitator ng mga small sharing, ng mga co-teachers, co-employees, may gano'n din. So, nakuha rin nila ako ni na Brother Paul, ni na Ate Je, from campus ministry na mag-facilitate ka, kakayanin mo yan. So, from there, yun, from Lasal din ako nagkaroon ng idea ng facilitation. Kaya, siguro nagka-idea si Ate Je, sige, si Hades baka pwede sa youth ministry. Parang yun. Wait, teka lang, alam mo, kinabahan ako dito, Tingnan mo yung pangalan. Hello po, Eddie Garcia. No, Ed Garcia. Watching from Bicol. Salamat po sa panonood. Thank you, Sir Ed. Oo. Kinabahan ako ng slide nung nakita ko yung name na dyan. No, ano.
May nag-hi Ayun. din si Kuya Pete, Ate Hid, si Kuya Pete. Hi, Kuya Opo, Pete. Kuya Pete, Miss Ria, Ate Ria, Brother Edmond. Hello po. Ay, nagkasabay ba tayo ng pindot? Sorry, Aray, ate. oo. Yes. Kuya Pete. Si Brother Third andito din. Hello Third. po. Magpapari Salamat na. po sa Siya, panonood. Yun isa yung siya sa nakaka-proud mga mo. blessing ko. Yes. Through Nakaka-proud 20 yung mga years, youth minister namin. na-witness din po namin na yung iba, actually may isang event ng diocese, nag-gather kami. Tapos nagulat ako, nilapitan ako ng isang pare na, bagong pare. Ate Jerry, ikaw yung facilitator ko nung ganyan. Tapos isang madre, ganun din. Ate G, tanda mo ba ako? Ganyan. So may mga pare, may mga madre na talaga kami sa diocese na naging participants namin nung nagsisimula pa lang kaming Ay, facilitator. ang galing. Blessing yon. And ngayon si Brother Christian Edsel Amarante, asan na siya yun? Yung ngayon, comment we're praying for you niya. na sana maging pari ka. Sa Yes. UST na. Magkakasama sila ni na Kevin, makakasamahan din namin sila sa youth ministry. And I'm blessed to have served him also. Siya yung executive secretary noon when we went back. Parang bumalik kami, nag-return to come back kami sa SPYC. Dahil din sa Salamat po tiwala. sa panonood. Thank you So, po. at maging pari ka talaga, we're praying for you, Third. Amen. Ito, Ito pa. nag-hi si yung classmate natin. Si Albert. Albert, Hi, Albert! Kamusta na? Ayan, classmate namin nung college. Block 33A. Tanda mo pa, ah. Oh, ID 96. Memory. Memory. Paul. Hi, Paul. Hello Hey, po. Paul. Tunatawa ko, te, na all good example. Sana all daw good example. Uy, Lasal brother yan. Hi, Edmond. Ayan. Salamat sa panonood. Brother Emong po siya sa Lasal po. Lasal po. Na-assign po siya Lasal brother sa Hong Kong ngayon. So, Brother sa Hong Kong siya. Edmond, Brother Emong, hello. Brother Emong, hello po. Salamat po sa panonood. Ay, si Doc Eve. Admin Ay, po namin po, dun sa Zubel. Ay. We thank God for the gift of you, Miss Hades and Miss Jerry's. Thank you for your selfless love. Hello Oo. po. Doc Eve. Sila rin naman po eh. Selfless love din sila. Mm-mm. So, Actually, no, napapaligiran kami ng mabubuting tao. Napapaligiran kami. Oh, wait, si Jenny. Hi, Jenny. Classmate namin ng college. Hi, O, yan Jen. ang pinakaiyakin Oo. talaga sa lahat. Oo. Walang tatalo dyan sa pagiging iyakin kay Jenny. Kay Henny, right, Jen? Oo. Hi, college blockmates, Jeng and Jerry's. All the best to you, ladies. Thank you, Jen. Minsan, guest ka naman, taga ano yan? Nag-work sa GMA. Ay, Guest wow. natin. Guest natin yan. Ang galing Sabi niya, ko no? Jerry's, no? Si Jenny. Talino yan. Talino. Jenny, baka naman gusto mo mag-guest sa GMA kahit ano lang. Kahit kakising sin lang ako ni Ding Dong. Yung wholesome lang ha, yung noo lang. Kahit adobo lang ako, Marian. Hindi naman hindi magpagkakain na, oh. Voltes 5 man lang. Henny, isama mo naman ako sa shooting ng Voltes 5. Pag meron pa ulit. Simple lang naman pala yung request mo. Kakising-sin lang naman pala ni Ding Dong Dantes eh. Hindi, tsaka sabi ko sa kanya, dali mo naman ako kay Vicky Morales kasi kalukalay ko yun eh, sa totoong buhay. Mahaba ba ang hair niya? Magpahaba ka ng buhok. Di ba mahaba buhok long nun? hair ka ulit. Dinonate niya po kasi yung hair niya. Dinonate daw. Nakita ko nga yung picture. Oo, Ate, nagdo-donate dinonate. din eh. O mag-wig ka na lang ng mahaba. Walang tatalo sa pagiging OC ni Miss Vicky Morales sa buhok. Talagang walang tatalo doon. So, di ko kaya yung level ni Miss Vicky Morales. Oo nga, sabi mo nga kay Jenny, mag-guest ka. Ano, ligawan natin yan. Ano ko nga, para mag-guest dito sa The Coffee Session. Si Ate Jane na daw kapag absent si Vicky Morales, si Ate Jane na yung papalit. Muna. Oo, no? Kayang-kaya ni Jerry's yan. Kayang-kaya ko. Gising ako niyan. 24 oras. Alam mo, meron akong isang hindi makakalimutan kay Jenny. Nung meron tayong
term paper na kailangang i-submit. Hindi pa yata siya tapos nun mag-type. So, in between nung klase, kunyari, patapos na yung class natin ngayon, susunod na subject yung kung saan kailangan yung term paper. Ang bilis niyang mag-type. Typewriter pa nun, ha? Talagang no look. No look talaga siya. Taka, 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 taka. Lahat kami nakanganggayin. So, ang galing. Ang galing, no? Parang hindi ko kaya yun. Typewriter, may Jenny. dalang typewriter, te. Di ba mabigat yun? Kailangan ng college, maraming mga requirements, no? Cum laude yun, di ba? Cum laude si Jenny. Yes. Galing yan, eh. Ikaw din, di ba, te? Cum laude ka? Hindi ako umabot. Honorable mention lang. Marami pang points na kailangan. 3.4 yata nun, eh. 3.4 ang cum laude. Nasa 3.2 something lang ako. Laki pa yun. Sayang. Ano pa yun? Malaki pa. Mahaba pa. Ito po. Paul. Ay, nabasa na ba natin to? The coffee session present po. Hi, Hello. Sir Paul. Uy, sana i-follow naman tayo na itong mga nagko-comment na yan, ha? Oo nga. Follow nyo naman po kami sa Facebook, tsaka sa Instagram and tsaka sa YouTube. Ito. Hello mga ate. Si Robby, Ate Je. Okay, Hello. yan Hi, pang Robbie. lookalike ni sino ka to? Ni John Lloyd Cruz. Yeah. Wow Jan. naman. Ingat, Robby. Ingat ka. Love, Basha. Basha. May nagbanta siya kaso na ituloy na eh. Nauna na. Nahuli ka. Parang katulad ka nilang lahat. Nahuli na. Hugot na naman si Ate Je. May paghugot. Ano pa bang mga comment? Ang dami pa rin nag-comment. Ang special kasi ng guest natin ngayon, eh. Kaya nga eh. Gift natin yan sa mga kasession natin kasi 2.6K na tayo. Ayan. Sean, Angela. Ito si Angel, yung yung head ngayon ng formation. Head ngayon. Hi, Angel. Miss Angel. Well, I-mention ni ate kanina, Angel, sa Yan na ba ang fourth generation of Siya na atang fourth generation ng... Oo. 20 siya, 40s tayo. So, fourth na. Ay, sorry. Napindot ko. Ikaw na nga, Reg, parang di tayo magkasabay. Miss Nelka. Hello, Miss Nelka. Ay, wait. Ibang levels and Tama po haze. si Miss Nelka. Hi, Miss Aayusin ko na po Nelka. yung Ayan, aayusin ko na po ang sagot ko. Hello po. Salamat po sa panonood. Nabasa na ba natin itong kay Ria? Si Miss Ria. I'm so proud of you, my friends. Jerry's Beagle and Hades Caldo. Hello po, Miss Nakaka-proud. Ria. Get well soon, ate. Wilson po. Batchmate ko naman siya sa Zubel. Pagpasok. Pero ate ko siya. Ate. Meron pa ba tayong Ito yung kapatid mo, ano sabi niya? Naiiyak po siya kasi maging artista talaga dream niya. Oh my God. Hindi. Hindi guro. Wala yung trabaho ngayon. Kaya nanonood yun. Thank you, Bunsa. Pinuking na yung dream mo. Minukim na. Ay, nako. Sino po si Miss Alma? Si tita. Nanay ni Miss Reg, ni Ate Reg. And ang pinaka-supportive na nanay ko. Matatapos na tayo, Nay. Ay, nako, tita. Lagi ka naman late, sabi ni Me. Oo nga. Ano ba naman yan? Ayun. Going back sa ating magagandang guests, meron ba kayong naging role model? Or sa ngayon, meron ba kayong naging mentor? Para na nag-guide sa inyo bilang minister? Si Ate Jeris muna. Ako? Brother Ceci. Brother Ceci, siguro, talagang, nung college tayo,
Jing, siya yung facilitator natin nung retreat na tumakas ka. Huli na lang. Meron ka ba Shoutout bang dun sa pictures nun? boyfriend. May pictures ka ba nun natin? Si Brother Ceci, pero hindi hintay Ay, ko na lang. baby! Na-shock ako dun siya yung isa siya sa mga naging dahilan kung bakit naging mas klaro sa akin. Tapos naging kasama ko pa siya sa youth. Pagdating ko sa Zubel, nakasama ko siya sa office, sa campus ministry office. So, naging malaking bahagi talaga siya sa akin. Pagdating sa pagpapahalaga sa buhay, pagpapahalaga sa pamilya, pagpapahalaga sa mga tao sa paligid mo, gayon din ang pagmamahal sa kapwa at bansa. So, malaki talaga yung influence niya sa akin mula nung college. I think, isa siya sa malaking dahilan kung bakit campus ministry ang napusuan kong ipagpatuloy. Sa pag-mentorship, sabi ko nga, napaka-swerte namin na yung henerasyon namin ni na Ate Hids. Marami kaming mentors, marami kaming angels, ang tawag namin nun. Pag probationary ka, marami kang angels. So, naging madali, naging masaya yung mga panahon na bubut pa kami sa De La Salle Zubel. Pero sa youth ministry, meron ako si mahal na Reyna, si Ate Karen. I think talaga. Kasi alam mo, pag nakita mo siya, para siyang si Mama Mary. Yung ganda niya, yung kilos niya, madasalin siya, tapos mabuti siyang modelo sa amin. So, sa bawat ministries na pinapasukan ko, lagi akong may tinitingala at nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Nasabi ko, sana pagdating ng panahon, maging ganun din ako sa susunod pang henerasyon ng kung ano man yung mapuntahan ko. Yun. I'm sure naman maraming tumitingala sa'yo as role model. Sana. Oo. Mabait, mabuti, maganda. Oo. Si Ate Je. Ate ganda. Si Ate Hids naman. Ay, ako po, ako ang talaga wavelength, no? Brother Ceci po since college. Nagbabike lang yung Dasal brother na yan sa Dasal Dasma. Tapos very anong tawag doon? Very pleasant yung very positive yung until hanggang Zubel, no? Bukod kay Brother Ceci as facilitator, kasi ako sa totoo lang, pag Lasal kasi dapat nag-i-English daw, ganyan. Buti na, major in Filipino ako. Ganyan, no? Tapos, nung naging fasi ko si Brother Ceci, siya yung nagpa-realize sa akin na tinranslate nga pa nga niya ang Lasaliano kayo, not Lasalyan, not Lasalay. Lasaliano ang translation. Parang okay. Nagawang tao, tapat na Pilipino, mga gano'n, no? So, from Brother Ceci. Sa naman po, kung Lasal ba, ano tawag sa inyo ate? Lay. Parang lay? Lay. Although may AFSC pa akong pumasok sa puso ko, isip ko, kay Tita Fenny. Yeah. So, silang dalawa yun. Sa mga parang brother sister side. Pero sa lay, dahil advisor ako noon, nakita ko kung paano mag-facilitate sa Ate Je. Pati si Kuya Paul, na ngayon ay si Brother Paul na rin, mata kasama ni Brother M sa Kongko. So parang sa akin, until now, ewan ko, hindi ko siguro sinasabi kay Ate Je to, sabihin ko na lang ngayon, by the record, for the record. Si Ate Je, until now, pag na-invite kami mag-guest speaker siya, /facilitator na rin. Pero as a speaker yun, pero nagiging /facilitator kasi parang ang swerte nung audience. Pag nagkukwento siya, storytelling, na nakuha niya kay Brother Ceci, naiiyak pa rin ako kahit alam ko na yung storya niya. Bukod sa napaka-passionate talaga. Bukod sa parang alam ko na yung story, pero yung the delivery, alam mo yung delivery kung paano siya nagkukwento, alam ko na yung kwento, ba't naiiyak pa rin ako? Parang ganun. May impact talaga, no? Yung impact. Meron. Kung sa akin na nakakakilala sa kanya, may impact pa rin. Parang, alam mo yung sabi nga nila, too much familiarity, mga ganyan. Sa akin, hindi eh. Pag nandun siya as facilitator, sabi ko, hindi ko kaya maging ganyang fasi ng youth or ng young adults or professionals. Andun na siya sa level na, okay, kala niya hindi niya kaya, pero kaya mo na, girl. Kaya mo na sa adult. Kala niya sa youth lang siya eh. Kaya mo na. Kaya mo nga siguro participan mo, mga pare. Kaya mo rin. Parang ganun.
So yun, sila, Ate Je, Brother Paul, Brother Ceci, Daphne, sila yung parang unang pumasok dun sa tanong nung narinig ko yung tanong. So parang, kaya sabi ko, bakit hindi ako magpapatuloy? Although limited na yung time, pero still, di ba, pag tinawag ka, babalik ka na service sa community. Kasi, yun, Lasal community pa rin ang isa sa mga kasama kong tumanda. Nasa Lasal community ako. So, very, very, very blessed ako talaga. Isingit ko lang, no, yung binanggit mo kanina na akala mo dati pag Lasal kailangan mag-English. Meron, isa nga yun sa yung parang maling connotation nila pagka Lasalista or Lasaliano. Kala nila konyo, hindi naman lahat. Meron talaga dun na, well, kahit saan ka naman magpunta, may halo-halong tao talaga eh. Merong natural sa kanilang mag-Ingles kasi ganun sila napalaki. Meron namang siguro pasosyal, hindi naman nawawala yan kahit saan ka magpunta. Meron namang din mga simpleng tao lang, tulad natin na hindi naman tayo talagang lumaki sa mayamang pamilya na nag-i-Ingles. So, parang minsan kasi na-generalize nila na pag, Lasalista, yan, konyo yan. Ganon, parang pasosyal. Hindi naman po lahat. Hindi naman. Kahit naman din sa ang school, meron ka namang mamimit na iba-ibang tao din eh. Ayun. Ay, meron dito magandang comment. Face reveal naman po sa ka-look-alike na John Lloyd. Hala, Ruby, andyan ka pa ba? Andyan pa. Tingnan natin. At mag-ano muna tayo ng comment. True. Ninong ko si Brother Ceci. Sabi po ni Ate Nelka. Miss Nelka. Nelka. Ito naman si John Lloyd. Ninong ko naman. Ninong ko naman si Kuya Brother Paul. Wala kayo sa tatay ko. At ito, Brother Paul, si Angelo. Ito naman si Angelo. Oh my God. Hi, Ate Jerry's at Ate Hades ay dalawa sa maasahan namin na facilitators pag may star sessions. Ano po yung star session? Ayun po. Artist ba to? Supportive teams Ay, for ito pala, supporting interaction. Hindi ko pa pala nabasa. Tatanong agad ako no? Na-intriga ako kaagad. Si Brother Paul po ay assigned din po sa Hong Kong, mga missionaries. Lasal brother din po siya. Nakasama ko dati sa campus ministry office. Jeng, baka maalala mo siya. Sino? Si Kuya Paul, Brother Paul. Kuya Paul? Yes. Kasama natin sa emergency choir. But, siguro pag yung nakita ko yung picture, no? ID 98 siya. ID 98. 96 tayo eh. Mas bata sa atin. Basta alam mo na may naalala akong pogi nun sa LSPO. Kung maalala yung pangalan. Pogi muna tayo. Singkit ba ito? Ha? Singkit ba ito? Hindi kong maalala eh. Basta. Basta pogi siya. Yung crush mo, sabihin ko ba ngayon? Wag na nga. Wag na. Sige nga po. Baka nanonood eh. Baka daw po si Earl or si RJ na alam. Walang mali siya. Walang mali siya. Pero mo muna si ate. Crush lang yun, eh. 45 na tayo, okay lang yan. Okay ka lang? Talagang secret pa yung crush, 45 years old. Ay, nako. Ay, teka lang, mga ates. Ay, si Princess. My mentors. Princess. Hi, Princess. Oy, school directress na yan, ha. Kataas-taas ang kagalang-galang. Very young, no? Ma'am Princess, salamat po. Salamat din. Isa Ito po si siya John sa mga Lloyd, pinaiyak ko nung bata pa siya. John Lloyd, active Ay, talaga nagpapapansin si John Lloyd. Pwede po bang magtanong, nagsasayaw pa rin po ba si Ate Jerissa? Alam mo may mga nakaraan na hindi na binabalikan, kapatid. Nag-move on na ako, ikaw hindi pa. Ayun din, siguro liturgical dance. Yeah, liturgical dance yon. So, Ama Namin,
Nung mga panahon yun, nung kolehiyo pa ako, imagine mo college student ka, salasal, tapos nagdasayaw ka sa misa. May video ba nun? Sana makita natin, no? Sana wala na. Alam mo, may mga nakaraan tayo na bakit ko nga ba ginawa, pero okay lang din naman. Para naman kay Lord yun. Dahil sa mass. Yes, yan. Uy, di niyo ba napansin naka-green and white ako? Kasi sabi ko na, walang Basta nagtatanong napansin eh. ko parang polka dots yan, Happy New Year sana sasabihin. Pang Happy New Year nga. Pang Christmas actually kasi green. Green and Suot ko white. suot ko dapat yung jacket eh. Next time. Ay, mabalik tayo. Meron pa ba tayong last question? Ate Reggie Ganda? AKA Marian Rivera. Charot. Ate, mga message na lang po ninyo sa mga kabataan na o yung mga tao po na nag-iisip din to serve as a minister. Kagaya po ninyo. Sino mauna? Una na Ate po, Jeris? O si Ate Hids? Yung mas bata na lang po. Mensahe, ayun. Siguro sa mga patuloy na naglilingkod sa simbahan, sa kasalukuyan, ituloy nyo lang kahit na nahihirapan kayo. Yung feeling nyo na medyo mahirap, naiipit kayo, mahirap sumunod sa mga matatanda, sa mga pari. Kasi that's reality. Pero tatandaan lang natin, hindi naman talaga sa kanila tayo nagsiserve kay Lord talaga. No? So parang instrumento sila para mas patatagin tayo na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Sa pamamagitan man yan ng pag-awit, pagbabasa, sa misa, pagdadala ng kandila bilang mga sakristan. So, tuloy lang. Kasi maaring sa ngayon hindi nyo alam bakit ka nandyan. Pero eventually sa proseso, malalaman mo na merong ka palang dahilan. Merong palang purpose. Yung presensya mo kung nasaan ka ngayon, lalo na sa simbahan or sa mga kapwa ko, youth ministers, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo as consultant, as advisor sa mga sumunod sa amin o yung mga iniwan namin in the possession. Kaya yan. Andito lang kami mga ate nyo para gumabay at magbahagi kung ano man batay sa karanasan at paniniwala ay gagabay pa rin at tutulong pa rin kami kung kailangan. Ayun. So, yun. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon kasi siya lang talaga nakakaalam at yung mga tao na dinadala ni Lord sa atin at nagsistay kasama natin. Nakasama nating lumuha, umiyak, malungkot, sumaya, tagumpay. Sila, ibig sabihin sila talaga yung nilaan ni Lord para mas maging mabuting tao tayo. Para sa pamilya, sa kabataan, sa bayan. May tissue ka ba dyan? Baka maiyak ka, Miss Hades. Masaya. Actually, masaya kasi patapos na pero ang ganda ng pagkakataon. Thank you rin po sa inyong dalawa kasi nabigyan kami ng pagkakataon para kahit papano ay marinig, makapagbahagi. Salamat din at pinaunlakan nyo kami na mag-guest kayo sa amin. Thank you, Kati Jay. Kasi sabi ko, ano yun? Ano ulit yun? Dinadala niya talaga ako. Oo. Kinakalad ka. Kalad ka rin. Ako talaga yung kalad ka rin. So yun. Thank you, Ate Jay. Mommy Reggie and Ate Sarah. Salamat po sa inyo. Welcome Bless po. you. Si Ate, si Ate Jeris naman, ano ang inyong mensahe? Siguro I'd like to leave this podcast. Seryoso siya, with siguro yung word from Saint Teresa of Avila. Sabi niya, solo Diyos basta. Only God suffices. Siguro lahat ng meron kami, lahat ng strengths na meron kami, lahat ng skills na na-enrich namin, lahat ng nagawa namin for the youth ministry,
lahat ng nagawa namin for the campus ministry, for the school, for the ministry of teaching minds, touching hearts, and transforming lives. It's all because of God, and God only suffices. Naging instrumento lang kami sa mga ito. At pagka sinabi mo, God will always honor your yes, I always believe in that. Parang, pag nagsasabi ako ng yes, katulad ng sinasabi ni Ate Hades, pag minsan feeling mo, kinakaladkad mo na yung sarili mo, ang bigat na. I also had that feeling also, nung mga time na yun. But, every time that I choose to say yes, pag pinili ko siya, may hiwagang nangyayari. I always share this to the youth and I would like to share it to the rest. Siguro, sa ilang beses akong lumabas ng bansa, wala akong ginastos since 2017, no? Since the time that I started going out. I went to World Youth Day Australia as the pinnacle of being a youth minister. Wow. Joining World Youth Day and hearing the Pope of the message for the youth. And then you just have to re-echo that. World Youth Day World Youth Day Australia, World Youth Day Madrid, Asian Youth Day Korea, 230th year of Korea, Catholicism, going to Rome. Lahat ng yon, Wow. wala akong ginastos. I mean, I was sent. Isa doon, dahil huli ako sa na-raffle. Ako yung huling pangalan na na-raffle. And then, yung isa doon, naghintay lang yung pare kung sinong unang magre-respond. And I responded first. Mhm. And then, isa doon, kailangan lang ng may mag-a-adult leader. And then I said yes also. And then the last one was, the youth priest director, the Episcopal Commission on Youth was trying to look for who's the right youth minister to represent the Philippines for the Korea-Rome pilgrimage. And nag-trim siya ng na-trim from taga-Southern Tagalog, taga-Diocese of San Pablo, youth minister, hanggang sa nag-chat yung priest while I'm giving a formation in Batangas. And I said, yes, Father, pwede ko po kayong puntahan dyan sa San Pedro, Laguna, which is so far away. It takes 2 hours. So, pagod ka na, di ba? Pero sabi ko, yes, Father, I can go. You just have to respond with, yes, Lord, I will go. And then, lahat ng yun, I was surprised that when I said yes, I was sent to different places. Literally, emotionally, physically, and spiritually. Just so because I said yes. So I always say God honors our yes. Solo Diyos basta. And I'll end it with, we are not called when we are ready. We are called when we are needed. And because you are loved by God and that you matter, and that God recognizes also your strengths and your weaknesses, you just have to believe that you have a purpose. And let that purpose be to love others the way Jesus loves them. And you will never go wrong. Thank you. Ay. Feeling ko ang bait na natin, Reg. Yung Ako din. mga nadinig natin kanilang dalawa, especially kay Miss Jeris. Rinig yung spirit ko masyado. And nakakatuwa kasi ate, silang dalawa, yung team up nila, di ba? Parang yung naririnig ko kay Padre Pio na serve God with laughter. Napakagaang, ang dali-daling papasukin. Hindi siya yung in a righteous way. Kasi natatandaan ko, noong high school ako, parang medyo, di ko naman sinasabing lost ako. Pero parang nagtatanong ako. Parang nagtatanong ako. Hinahanap ko kung pang-Catholicism ba ako, sa Catholic pa talaga ako, o ganyan. Basta naghahanap talaga. And then, yung catechist namin nun, tinanong ko siya, Ma'am, paano po kung ang Katolisismo gawa lang ng isang imahinasyon at wala na pong masi-impyerno pa dito sa lupa? Yun ang tanong ko sa kanya. Parang, andito tayo sa hell. Parang gano'n. Yun yung mind ko nun. Tapos, pinag-pray over nila ako. Ayun. Pero, parang, ang akin kasi is, when you have someone, so katulad nila Ate Jo and Ate Hades, na
kapag meron kang tinanong, meron silang isasagot sa'yo in a manner na tatagos. Yung Mm-mm. ganun. Hindi. Itong mga bata na kasama nila, na mga nililid nila is hindi talaga naliligaw. Pero may mga matitigas pa rin ng ulo, di ba? May mga kagaya ko pa rin na pero kapag alam mo yon yung na-inspire ka na, itong ang mga tao pala na nagsiserve kay God, hindi pala sila boring people. Hindi pala sila yung right people na pagsasabihan mo lang na, ay, mali yan, tama, ganyan. Hindi pala ganon. May mga ganito pala, diba? Mas mahatak yung mga kabataan. Serve God. O, yun Tsaka lang. kailangan talaga selfless ka, no? Pagka magsiserve kay God. Imagine, yung palang biyahe na ginawa nila from one province to another. Ang hirap, lalo na sa Pilipinas, yung commute sa atin, grabe, di ba? Yung pagod ka na, physically exhausted ka na. Pero gusto ng puso mo, gusto ng utak mo, ganyan. So, nakakabilib. Kailangan talaga ng extraordinary passion and dedication para ka mag-serve sa youth ministry. So, nakakabilib tong dalawang beauties na na guest natin. Incredible talaga yung nila, yung passion at yung calling nila. Paano yun? Dahil dyan, ito na ang mga love life. Na joke lang. Binigyan ng love life. So next guesting nila, kailangan love life naman ng ang topic, di ba? Love na kayo pag yun ang topic natin. Feeling ko katapusan na ng show no pagka yun ang topic. Kasi walang nangyayari. Baka nga mag-hype yung lang. May love Ay, life na yun. Oo, di ba? Sabi ko sa inyo, abangan nyo yan. Doon tayo magre-reveal. Doon ang reveal. Followers Doon yung followers ko, boom, combine. Kasi love life ng pag-usap. Pati yung love life nila, doon lang din malalaman kasi doon lang i-reveal din. Oh my God, tandaan natin to, Tiche. Sige, mangarap tayo. Alam mo, mangarap ng Panginoon. Ito mga idol. Hi, Pam. Si Pam, thank you, Pam. Ay, Pam. Hello, Pam. Salamat National sa Youth Day. panonood. Kasama natin siya, di ba, Tiche? Sa National Youth Day. Oo. Pinakamagaling mag-swimming yan. Oo. Sa Cebu, National Youth Day. Let's go. Hello, salamat po sa panonood. Ayun. Po. Meron pa ba tayong mga comments? Asan na si John Lloyd? Si John Lloyd hinahanap. Si John Lloyd na naman hinahanap. Next guest niyan si John Lloyd. Wait lang, si Robbie ba sa main? Sa Lasal main? Taft? Main NCSB. Yes. Oo. Kailan po? Ayan na. Ayan na si John Lloyd. Kailan po episode ng Love Life? Nakaabang na talaga sila. Ate J, ma-pressure. Pressure. I don't feel any pressure right now. Maybe later. Baka ma-pressure yung coffee session. Kasi tagal na maghihintay. Follow nyo lang po yung The Coffee Session para sundan nyo rin yung love life namin. Oo nga. Tama Oo yan, Miss Hades. Paki-follow naman po kami sa aming IG, Instagram, Facebook, and YouTube. Ayan po. Ayan po. Ito pala, may naka-ready pala tayo for ate. Hindi natin napakita yung mga nila kanina. Ayan, sige ang mga pictures. Ninyo, no? Ang daming kabataan nito. Oh my God, sana all payat pa. Ang tagal na. Ayan yun yung picture na si Ate Je. Nag-donate siya ng hair. Hair, yes. Galing, no? I'll add na lang, no? Kasi hindi matatapos. Baka kasi we stress on faith, no? Pero yung faith, yung pananampalataya na meron kami at pagtitiwala sa Kanya, ito yung nagdulot kaya nagbukal yung paglilingkod sa kapwa. Siguro yun yung kailangan nating mapaalalahanan siguro na hindi nagtatapos ang buhay natin sa pananampalataya lamang o sa pagmamahal, recognize na pagmamahal ng Diyos. Kailangan nating i-share yung love and May maglingkod action, tayo. no?
because Lasallians practice our core values, faith, service, and communion in mission. In summary, may pagmamahal. Lagyan natin ng pagmamahal ang lahat ng ating ginagawa. Kasi yun lang naman talaga yun. God is love. Yun. Tama. Grabe, ibang tao na talaga tong si Jeris. Ibang-iba siya nung college na Jeris. Ang layo, Jeriso. Parang ganun gusto sabihin natin. Kasi lagi kami magkatabi niyan sa sa class eh. Parang night and day yung transformation mo Chismisan reveal natin. Chismisan reveal. Ano yung mga pinag-chismisan niyo noon? Wala, tulog nga kasi ako. Masan na Ano yan? Yung nga, tulog, ginigising ko yan. Uy, Jeris, gising ka. Nakatingin sa'yo si sir. Si Jen kasi yung extension ng tropa namin eh. Yung tropa namin, lagi siya rin nasa SPS. Sa canteen, nakikita namin siya once in a while. Pag hindi niya kasama ang boyfriend niya. Sobrang higpit. Ay, shout out sa'yo, Boy P, ah. Kakainis ka. Hindi, joke lang. Shout out sa lahat ng Lasallianong Pinoy na nanonood ngayon. Mga estudyante namin yung mga yan or alumni. Shout out sa inyo kasi alam ko nanood kayo dahil gusto niyo magka-love life. May lokohan kasi kami. Pag hindi sila nanood or nakapagpa-picture kasama moderator, hindi sila magkaka-love life. Kaya lahat sila parang mas takot sila sa requirement namin. Kasi lahat gusto ng love life. Sabi ko naman, kayo na yung love life namin. Okay. So, salamat din po sa mga kasama namin sa SPYC or San Pablo Youth Commission. District 3, San Roque, Vicariate Youth of San Pablo, walang iwanan. And sa Lasal, Sinyong Fidei, sa DLSC, sa Campus Ministries, Filipino Unit ni Ate Hades. Thank you so much for your support and sa family namin. Hindi ko talaga sinare yung link ko. Hindi ko sinare to kay Mami kasi delikado eh. Baka kung ano sabihin sa comment section. Ano ba yan? Sana pala tinag ko si tita. Oh. Wag. Hindi pa siya marunong mag-comment. Huwag kayong baka kung ano matype niya. Hindi mo tinuturo mag-comment. Hindi. Baka kung anong comment niya sa mga post ko eh. Hindi pa. Tuturuan ni Zia. Nasaan na si Zia? Gising pa ba? Baka nakauwi na. Nakauwi na. So, sobrang cute na niya yun, pamangkin. Ayun, nag-prepare ka ba ng question, Jeris? Question. Oo. Para sa ating. Nag-prepare kayo ng question sa ating? Kasi magkakaroon kayo ng isang mapaka-amazing mug na to. Oo. Wow! At kukunin din namin ng inyong ang details nyo para sendan namin kayo ng coffee mug namin. Sipin Akala ko nyo. para i-send nyo sa mga dating apps eh. Sa mga bus. Dito sa sumasagot ka pa ha. Ano pong nyo? Tanong ninyo sa Sino aming nag-prepare segment. ng question? Si Miss Jeris ba o si Miss Hades? Ikaw? Sige. So, ang ating mga viewers ay maghihintay ng question at sasagot ng tama. Unang po makakasagot ng tamang, makakapag-type ng tamang sagot. Siya ang mananalo ng ating amazing mug. Amazing. Ano po yung question, Miss Ate Jeris? Sino ang common crush namin? Hindi, joke lang. Dapat na-discuss dito? Ano? Alam mo yun. Hindi pala, mali. Mali. Ito pala. Ano ang tawag sa tandem namin ni Ate Hades? Ayun. Ano ang tawag? Namin ni Ate Hades? Ano ang tawag sa tandem ni Ate Jeris at Ate Hades? Dahil meron po tayong 10 seconds delay sa sa Facebook. Sa Facebook. At habang wala pa pong sumasagot, magpapasalamat tayo sa ating napakagandang sponsor, ang Style 525. Meron silang bag. Ano ba yan? Mga t-shirt, hoodies. Nag-expand na sila ng mga product line nila. Yes, meron na rin silang accessories. Marami na po kayong pagpipilian. Pwede. Tsaka magaganda yung products also, nila, no? Ayan ang mga socials nila at kung yung mga gusto po na makapag-resell and do business with them, ayan po yung kanilang mga pwedeng kontakin. Reach out na lang po kayo. Sa tanong mo. Sumagot na si Miss Beverly Corvera.
Yay! San Roque! Yay! San Roque. Housemate. At taga-Subel din po siya. All in one. Ano sabi ni Jeris? Pangailangan daw. Ay, tawa ko. Ka talaga by the record. For the record. Congratulations, Beverly. Ikaw ay nanalo ng aming The Coffee Session mug. Coffee mug. Yes. Bali Congratulations. mag-message ka po sa aming Facebook page ng iyong contact details. Apo, at Yung- ipapadala namin yan. Address, phone number. Okay. Reg and Jeng, isang address lang kaming tatlo. Housemates kami. Housemates kami sa Alabang. Talaga? Oo. Oo. O, yun naman pala. At least isang delivery na lang. Isang delivery na lang. O pwedeng housemates kami sa Alabang, tapos magkakasama kami sa isang parish, isang school lang din kami nag-work. Pili kayo kung saan yung lahat kami single. Teka lang, saan yung dorm nyo? Ay, yung bahay nyo? Sa Alabang? Oo. Tas Alabang Send ka na din lang, yung work. send ka na lang. Yes. Sige. Ayun. Ayun. Tawa ko lahat kami single. Damay-damay na to. Nanawagan po kami sa lahat ng available na mga matitino. Mabait, Mabait. mabuti, at syempre gwapo. Yan ang mga criteria kasi mabait. Kailangan may Mabuti. maayos sa trabaho. Hindi pwedeng Yes. gwapo lang, tas walang trabaho, ano ka? Tapos ang Ikaw standard naman, talaga. ako na bahala sa kanya. Tapos talaga ng standard nito ni Ate mo Sara eh. Okay na Hindi, to. sabi ni Jeris, pwede rin naman daw na walang work, siya na daw ang bahala. Diba? Ay, nako. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin, Ate Haze and Ate Oo Je. Balik Salamat kayo, sa ha? Get uli kayo, ha? Opo, lalo na pag-love. Kayo magkaw. Siguro Ito talaga, naman. Meron palang pahabol si Bev. Basta marunong magluto. Oo nga. Kasi hashtag marunong magluto. Hashtag. Kailangan pogi. Pogi, Mabait. marunong magluto, mabait, mabuti. Kahit Dapat. daw wala ng trabaho. Kaya ko na yan. Sorry. Si Jeris, yan hasyendera yan sa San Pablo eh. Tapos ang dami nag-apply, no? I-post Oo. nga natin. Lahat may PM na yun mamaya. Ay, ate ganda. Abangan natin yan, ha? Kailangan may update tayo sa love life nitong dalawang to. Ni Ate Jeris and Ate Hades. Yes. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga nakasama natin ngayon. Maraming Nandito. salamat po. Ang dami talaga. Ang dami nating viewers. Kanina nakita ko. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Thank you po. Maraming salamat po. At magkita-kita po tayo ulit next time. Next Happy week po. 2.6K. Thank you po. Thank you, Ate Haze and Ate Je. Salamat, Jeris and Hades. Salamat sa pagpapaunlak. Mag-dinner na kayo, hindi pa kayo kumakain, no? Thank you po. Oo nga. Okay lang. Thank you. Thank you. Good night po. Good night.